Magandang araw mga kababayan. Ito ang Balitang Pinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang usapin, ang matinding pagsabog sa gitnang silangan, ang pagbobomba sa Iran. Sinira ng Israel ang gusali kung saan pinipili ng Iran ang susunod nitong Supreme Leader. Nagpupulong noon ang Assembly of Experts. Binibilang na ang mga boto nang tumama ang pag-atake. Hindi malinaw kung may nakaligtas pa. Ang gusaling iyon ang lugar kung saan pinagpapasyahan ang kinabukasan ng Iran at ngayon ay naging guho na lamang. Ipinapakita nito na seryoso ang Israel sa layuning palitan ang rehimen. Hindi lang nila inaalis ang kasalukuyang pamunuan, kundi hinaharangan din nila ang sinumang papalit dito. Maaaring may intelihensya ang Israel tungkol sa kung sino ang pipiliin o baka nais lang nilang pigilan ang buong proseso. Alinman dito, malinaw na malalim ang naaabot ng intelihensya ng Israel. Maya-maya, tatalakayin natin kung paano nagtulungan ang CIA at Mossad sa pagsubaybay kay Ali Khamenei bago siya mapatay dahil may mga bagong detalye na talagang nakakagulat. Ngunit bago iyon, mahalagang maunawaan kung ano ang Assembly of Experts at bakit napakahalaga ng pag-ataking ito. Ang Supreme Leader ng Iran ay pinipili ng Assembly of Experts, isang grupo ng mga klerikong inihahalal ng taong bayan kada 8 taon. Ngunit may isang mahalagang kondisyon. Hindi lahat ay maaring tumakbo sa halalan. Taning ang mga kandidatong aprobaho ng kasalukuyang Supreme Leader ang maaaring lumahok. Ibig sabihin, si Khamenei mismo ang nag-aproba sa lahat ng miyembro ng Assembly. Sila ang tumakbo, binoto ng mga Iranian at ang mga nanalo ang may kapangyarihang pumili ng magiging kahalili niya. Isang beses pa lamang nasusubukan ang prosesong ito noong 1989 nang mamatay si Ayatollah Ruhollah Khomeini, ang nagtatag ng Islamic Republic. Sa loob lamang ng 48 hours, pinili ng Assembly si Khamenei bilang bagong Supreme Leader. Mabilis at maayos ang proseso noon at walang malaking komplikasyon. Ngunit panahon iyon ng kapayapaan at namatay si Khomeini dahil sa natural na sanhi. Iba ang sitwasyon ngayon. Napatay si Khamenei sa isang airstrike at kasama niyang nasawi ang 40 matataas na opisyal. Magulo ang buong istruktura ng pamumuno at sinusubukan ng IRGC na samantalahin ang sitwasyon. May mga ulat na itinutulak ng IRGC ang sarili nilang kandidato upang matiyak na mas lalakas ang kapangyarihan ng militar sa susunod na rehimen. Posibleng ito ang dahilan kung bakit tinarget ang Assembly, lalo na't nakaboto na sila at binibilang na lamang ang resulta nang naganap ang pag-atake. Maaaring nalaman ng Israel kung sino ang mananalo at hindi nila ito nagustuhan, kaya winasak nila ang buong proseso. Ngayon, kailangang magsimula muli ang proseso kung may sapat pang nabubuhay na miyembro. Ayon sa konstitusyon ng Islamic Republic, kailangan ng Assembly ng hindi bababa sa 59 na miyembro upang magkaroon ng quorum at makapaghalal ng bagong Supreme Leader. Kung mas mababa rito ang natira, hindi sila maaaring bumoto at kung kailangan ng bagong halalan para punan ang mga bakante, hindi rin ito maaaring gawin dahil ang mga kandidato ay kailangang aprubahan ng Supreme Leader na wala na. Lumilikha ito ng isang krisis konstitusyonal, bagamat malamang na makahanap ng paraan ang rehimen upang lampasan ito lalo na sa panahon ng digmaan. Ngayon, balikan natin kung paano nagtulungan ang CIA at Mossad sa pagsubaybay kay Ali Khamenei. Ayon sa Financial Times, may access ang Israel sa traffic cameras sa Tehran ng higit 1 taon. Ibig sabihin, bago pa man ang tinatawag na 12-day war, mayroon silang ganitong access at hindi ito naalis matapos ang digmaan. Isa sa mga kamera ay naging napakahalaga dahil ipinapakita nito kung saan ipinaparada ng mga bodyguard ng mga matataas na opisyal ang kanilang mga sasakyan lapit sa tirahan ni Khamenei. Sa pamamagitan nito, nalalaman ng Israel kung sinong opisyal ang naroon. Kapag natukoy na ang mga sasakyan, maaari rin nilang subaybayan ito sa buong Tehran at mabuo ang tinatawag na pattern of life,
isang paraan ng pag-aalam sa pang-araw-araw na galaw ng target. Alam ng Israel na kapag nagsimula ang labanan, magtatago si Khamenei sa isa sa kanyang mga bunker sa ilalim ng lupa na halos hindi mapasok ng kanilang mga bomba. Kaya napakahalaga ng timing. Kailangan siyang tamaan bago siya makapagtago. Sa doktrinang militar ng Israel, kailangan ng kumpirmasyon mula sa dalawang magkaibang source bago magsagawa ng atake. Sa kasong ito, isa lamang ang source nila kaya kailangan nila ang CIA. May umanong human source ang CIA sa loob ng Iran na nakapagkumpirma sa lokasyon ni Khamenei noong umagang iyon. Ipinasa ang impormasyong ito sa Israel at agad sinimulan ang operasyon. 2 oras bago ang 9:30 na pulong, lumipad ang mga Israeli jet. Habang dumarating ang mga opisyal sa compound, nakikita ng Israel ang mga sasakyan ng bodyguard sa mga kamera. Pagkatapos, sinimulan nilang i-jam ang mga telepono sa lugar upang walang makatanggap ng babala. Makalipas ang halos 10 minuto mula sa nagsimula ang pulong, naghulog ang mga jet ng halos 30 precision-guided munitions sa complex. Namatay si Khamenei, ang kanyang anak, at dasen-dasenang matataas na opisyal. Hindi tumitigil ang mga atake. Patuloy na tinatarget ang pamunuan ng rehimen. Ayon sa Israel Defense Forces o IDF, kabilang ang mga namatay sa Supreme Leader, Chief of Staff, IRGC Commander, Intelligence Commander, IRGC Air Force Commander, Quds Force Commander, pati na rin ang mga leader ng Hezbollah at Hamas. Karaniwan lamang, tinama rin ang isang gusali ng IRGC sa Tehran at maging ang Iranian Ministry of Defense. May ulat din na tinarget ang gusali ng Parliament ayon sa state media ng Iran. Ipinapakita ng mga pag-ataking ito na hindi naligtas ang mga kilalang gusali ng pamahalaan. Kaya naman, may mga ulat na inililipat ng IRGC at ng Basij Forces ang kanilang operasyon sa mga paaralan, moske at ospital. Ayon sa mga reports, ginagawa nila ito upang umiwas sa mga atake dahil ang mga kilalang military sites ay patuloy na tinatarget. May video pa ng tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry na nagsagawa ng press conference sa loob ng isang silid-aralan na ipinapakitang ginagamit na ang mga paaralan bilang pansamantanang punong himpilan. Sa kabuuan, ang rehimen na namumuno sa Iran ng 46 na taon ay nahaharap sa matinding krisis. Batay sa mga nangyayari, tila nauubusan na sila ng magtataguan habang nagpapatuloy ang mga atake. Mag-comment, makialam kung ikaw ay talagang may pakialam. Mag-subscribe para sa mas marami pang Tagalog News Explanation. Magandang araw, Kabalitang Pinas!